Sa bagong henerasyon ngayon, marahil ay marami na ring hindi naniniwala sa mga kababalaghan. Ngunit ang mga kwento tungkol sa iba't ibang kababalaghan sa probinsya noong kabataan natin ay mananatili at hindi mamamatay. Magpapasalin-salin ang kwentong hindi man paniniwalaan ng karamihan, subalit patuloy na pakikinggan. Kagaya na lamang ng kwento ni Mang Ando. Kapag nakarinig tayo kaagad ng salitang albularyo, agad na pumapasok sa isip natin ay mga manggagamot ng mga hindi maipaliwanag na sakit. Lalo na't kung dulot ito ng masamang espiritu, kulam, barang o kung ano paman na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Kapag albularyo, ibig sabihin sila ay may kakayahan at kaalaman tungkol sa lihim na karunungan na hindi na ituturo sa paaralan. Sila rin ang may kakayahang humarap sa mga nakakatakot na nilalang, kagaya na lamang ng mga aswang. Hindi lang lihim na karunungan ang meron sila. Pwede ring nagtataglay sila ng anting-anting, agimat, mutya o di kaya'y gabay. Isa na rito ang ating kwento ngayon na hango sa totoong karanasan. Sa bayan ng Agos, Lanao del Norte. Taong 1994. May isang matandang naninirahan sa baryo ng Agos 4. Mula sa salitang Agos, ibig sabihin ay lugar yon kung saan may malaking lawa. Ang Agos 4 sa norte, ang pinakabuntot o dulo ng lawa sa probinsya ng Lanao. Karamihan sa naninirahan doon ay pangingisda ang pangunahing ikinabubuhay nila. Ngunit may kwento-kwento doon na nangunguha daw ang naturang lawa ng isang alay, lalo na kapag may napapadpad na dayo. Sa isang kubo, may isang ina na nag-aalala para sa buhay ng kanyang anak, si Aling Rusing. Butoy, puntahan mo nga si Mang Ando. Sabihin mong pumunta rito. Kailangan matingnan niya ang ate mo bago siya magaya kay Maria. May pangambang utos ng ginang sa kanyang anak na binatilyo. Mabilis namang tumalima si Butoy dahil hapon na rin yon at magtatakip silim na. Wala rin kasi ang kanilang padre de pamilya. Naabutan niya ang matanda na may bitbit na puting tandang na papasok sa kanyang kubo. Tila ba kadarating lang din ito mula sa ibang lugar. Mang Ando! Humahangos nitong tawag sa matanda. Oh, Butoy, ikaw pala. Anong meron na tila pagod ka? Hinabol muna ni Butoy ang kanyang hininga bago sinagot ang matanda. Pasensya na po sa abala, subalit kinakailangan niyo sumama sa akin. Inutusan po ako ni nanay dahil sa ate ko. Napailing ang matanda bago nagsalita. Kailan pa yan? Mukhang nataniman na rin yata ang iyong kapatid. Nagtaka si Butoy kung ano ang ibig nitong sabihin, gayong wala pa naman itong sinasabi tungkol sa kanyang ate. Po? Ngunit tumalikod na ang matanda at ipinasok ang kanyang tandang sa kubo nito at muling ikinandado ang pintuan. Tayo na! Saad nito at agad namang sinunod ni Butoy. Hindi alam ni Butoy kung bakit ganoon na lang kaangas ang matanda dahil sa kilos nito'y para bang may nalalaman na ito sa karamdaman ng kanyang kapatid. Madilim na nang makarating sila sa kanilang bahay dahil may kalayuan rin namang kasi yun, lalo na't pinakadulo ang bahay ni Mang Ando. Sa bungad pa lang ng bakod na kawayan ay sinalubong na sila ni Mang Nestor, ang ama ni Butoy.
Bakas rin dito ang pag-aalala sa kanyang mukha. Mabuti naman at mabilis niyo akong pinapuntahan. Nang makapasok sa kubo, ay naratnan nila ang nakaratay na dalaga. Bakas sa mukha nito ang paghihirap. Kahapon lang po mataas ang lagnat niya. Nagkapantal rin ng kanyang mga balat. Ngayon, lumaki na rin ang kanyang tiyan, kagaya ng anak ni Aling Duki. Kaya pinatawag po kita, Mang Ando. Naiiyak na paliwanag ni Aling Rosing. Napabuntong hininga si Mang Ando. Bubulong-bulong pa ito. Ngunit hindi kagaya ng nag-uusal ng dasal. Kung hindi, para ba itong nakikipag-usap sa hangin? Mabuti at naisipan niyong ipatingin sa akin ng inyong anak. Opo, Mang Ando. Yung anak kasi ni Aling Duki. Kagaya rin ng sintomas na dinaranas ng anak ko ngayon. Naubos na lahat ang kanilang pera sa magpapa-ospital. Subalit, hindi rin po gumaling eh. Mang Ando, malakas ang pakiramdam namin na hindi ito basta-basta normal na sakit. Sana po'y matulungan ninyo kami. Si Mang Nestor ang nagsalita. Mataman namang nanonood si Butoy na tila ba inoobserbahan ang matanda kung ano ba ang kaya nitong gawin sa kapatid. Huwag kayong mag-alala. Kagaya nga ng sabi niyo'y hindi ito mapapagaling sa ospital. May nananalbahe sa inyong anak, kaya ito nangyari sa kanya. Sa lagay niya'y parang malaki ang galit nito sa anak ninyo. Nagulat ang mag-asawa sa narinig. Sumalbahe? Tao po ba ang may gawa nun? Tanong ni Aling Rosing. Ayokong magpaligoy-ligoy pa. Pero kinukulam ang anak ninyo. Ang paglaki ng kanyang tiyan ay nagpapahiwatig ng may kinalaman sa pagbubuntis. Ngunit, hindi ko pa nakukumpirma kung ano ba ang kasalanan ng inyong anak. May nakaaway ba siya? Pag-uusisa ni Mang Ando. Nagkatinginan ang mag-asawa at umiling. Mabait po siya at mahiyain. Kaya imposible magkaroon ng kagalit. Isa pa po, ano naman ang malaking magiging atraso niya sa taong iyon? Si Aling Rosing ang sumagot. Kumpiyansa siyang walang ginawang mali ang anak. Tumango ang matanda. Gusto sana niyang ang dalaga na ang unang tanungin. Subalit, sa halos 1 linggo na itong nakaratay, ay halos nanuyo na rin ang lalamunan nito. Kaya hindi rin siya makapagsalita. Ako po! Agaw atensyon ni Butoy. Nasa unang baitang pa ito sa mataas na paaralan. Pareho sila ng kapatid nito ng pinapasukang paaralan. Ngunit nasa ika-4 na baitang na ang kanyang ate. Kaya nakikita niya ang ilang nagaganap sa buhay ng nakatatandang kapatid. Ano? Butoy, may nalalaman ka bang kaaway ng ate mo? Nanlalaki ang mga mata na tanong ng kanyang ina. Ikinuwento nito ang nalalaman. Ano po kasi? Kay Maria lang naman galit si Esther eh. Kasi sinasabi nila na may lahi daw namang kukulam sina Esther. Babaho daw at mukha raw siyang bruha. Kahit wala namang patunay kung mangkukulam ba talaga ito. Siguro dahil laging kasama ni ate si Ate Maria. Sinasamaan rin ni Esther ang tingin sa ate. Hanggang yun na nga. Nagkasakit si Ate Maria. Kagaya yun kay ate. Noong huling buwan pa namatay si Maria. Bakit sinali ang ate mo? Napakababaw naman ang dahilan niya para gawin ito sa kapatid mo. Naghuhuramentadong saad ng kanyang ina. Napakamot naman ng ulo ang binatilyo at wari nag-iisip kung magsasalita pa ba. Ano pa, Butoy? Sabihin mo. Mahinahong tanong ni Mang Ando nang masipat na may nais pa itong sabihin. Yung nobyo kasi nung Esther, niligawan si ate. Si ate naman,
Sinagot niya kahit alam niyang sila pa ni Esther. Sabi naman daw kasi nung lalaki, iiwan daw niya si Esther. Gusto ko po sanang sabihin kina nanay kaso binalaan ako ni ate na wag sabihin. Bumaling si Aling Rusing sa nakaratay na anak at umiyak. Hindi siya makapaniwala na nakipagnobyo ang anak na dalaga. Diyos ko anak, ano ba ang pinaggagawa mo sa buhay mo? Hayaan mo, magagamot ka rin. Umiiyak na saad ng ina. Kahit galit ito dahil sa ginawa ng anak, subalit wala na rin itong magagawa. Nangyari na rin ang mga nangyari. Hinayaan nila si Mang Ando sa pagsalat sa dalaga. Tinignan ang mga pantal. Alam niyang hindi magtatagal ay magkakaroon rin ito ng nana at kalaunan ay mabubulok. Kagaya nung nangyari kay Maria. Madali lang ito kung tutuusin. Subalit, gusto ko sanang malaman ninyo na kailangan ding humingi ng tawad ang anak ninyo doon sa nanalbahe sa kanya. Dahil natahimik ang matanda. Tila ba ayaw na niyang ituloy ang sasabihin. Na ano po, Mang Ando? Tanong ni Nestor na nabitin sa sasabihin ng matanda. basta, kinakailangan niyang humingi ng tawad upang mas maging epektibo ang kanyang paggaling. Umayag ang mag-asawa para sa kaligtasan ng kanilang anak. Lahat ay gagawin nila. Matamang pinagmasdan ni Butoy ang matanda kung paano ito manggamot. Bigyan niyo ko ng langis at isang baso ng tubig. Mabilis namang sinunod ng ali ang sinabi nito. Nang maibigay nito ang kailangan ay pinalabas niya ang mag-asawa. Hayaan niyo na lang kami ni Butoy rito dahil hindi ako makakapanggamot ng maayos kung nandirito kayo. Dahil sa narinig ay sinunod na lamang nila ito. Importante ay nakabantay ang binatilyo, kaya kampante ang dalawa na wala namang gagawing masama sa kanilang anak. Natuwa naman si Butoy nang mapag-iwanan siya kasama ang albularyo. Ibinaba niya ang basong may tubig at ang langis na nakalagay sa maliit na garapon. Binuksan niya ang takip at hinayaan lamang sa gilid niya. Nakatuon lang ang paningin ng binatilyo sa matanda na nagsimula ng hawakan ang kamay ng kapatid. Pinisil niya yon papuntang braso. Wala siyang pakialam kahit mahawakan pa nito ang mga pantal. Nagpatuloy siya sa pagmasahe sa dalaga. Napapaungol ang nakakatanda niyang kapatid dahil sa labis na sakit. Lagatak na rin ang kanyang pawis. Hanggang sa mapansin niya ang tubig at langis na parang umiihip. Napatulala si Butoy roon na tila ba kinukumpirma kung hindi ba siya namamalikmata, lalo na't hindi naman yun hawak ng matanda. Paanong gumagalaw ang tubig? Kinusot pa niya ang kanyang mata, subalit para talagang may umiihip. Nawala lang ang pagtitig niya ron nang marinig niyang bahagyang tumikhim ang matanda. Iho, ikaw na ang magpahid ng langis sa iyong kapatid sa mukha, braso, tiyan at binti hanggang mga daliri. Doon lang niya nalaman na may pagkakonserbatibo ang matanda na siya namang maganda. Opo Mang Ando. Mariin namang nakapikit ang kanyang ate habang pinapahiran ng langis. Mainit rin ang langis na ipinapahid ni Butoy, kaya nagtaka siya. Hindi naman kasi yun ang normal na init nun. Parang pinapainitan bahagya sa apoy. Marahil ay nagtataka ka kung bakit mainit yan, sapagkat sinusunog nito ang nakakapit na kulam sa iyong kapatid. Mabuti na lamang at hindi sanay ang gumawa nun sa kanya, kaya madali lang maaalis yan.
Paliwanag ng matanda kahit hindi naman niya yun itinatanong. Mas lalo tuloy na pukaw ang pagkagusto ni Butoy sa panggagamot. Madali lang ho ba? Ba't hindi po nailigtas si Ate Maria? Ganun din po yung nangyari sa kanya nung una siyang dinapuan ng sakit bago lumala. Ang alam niya'y nagtungo siya sa bahay ni na Maria noon. Hindi sila naniniwala sa mga ganito. Pagkus, nagmataas pa sila. Ininsulto nila ang kakayahan ng alaga kong Tunong. Tunong? May alaga po kayong ganun? Manghang tanong ng binatilyo habang nagpapahid. Ngumiti si Mang Ando. Alam kong marami ka pang tanong. Subalit, tapusin muna natin ito. Babalik-balikan ko ang kapatid mo dahil hindi ito makukuha sa isang gamutan lamang. Napangiti si Butoy dahil mukhang may balak ang matanda na ibahagi sa kanya ang kaalaman, lalo na yung tungkol sa alaga niyang Tunong. May alam siya tungkol sa ganoong nilalang. Ang Tunong ay isang gabay, ngunit may partikular itong anyo ng hayop. Hindi ito nakikita at kadalasan ang mga may alaga lamang ang nakakakita nito. Malalaki ito o mas tamang sabihin na gahiganti ito kapag nasa anyong hayop. Bihira lang sa albularyo ang may alagang ganoon. Inaalalayan rin kasi nito kaya kadalasan masasama ang ilang tunong. Kaya naman nananabik siyang malaman kung anong uri yung kay Mang Ando. Nang matapos magpahid sa langis ay umaliwalas ang pakiramdam ng kanyang ate. Ngunit hindi pa rin nawawala ang kanyang mga pantal sa katawan. Kalaunan ay nakatulog na rin. Salamat, Mang Ando. Naku, hindi po namin alam kung ano po ba ang aming gagawin kung wala kayo. Buong pasasalamat ng alim. Wala akong hinihinging kapalit mula sa inyo. Ngunit sa inyo manggagaling ang alay. Dahil 3 tandang ang dapat makatay para sa tuluyang paggaling ng iyong anak. Babalik ako rito upang makitang muli ang lagay ng inyong anak. Makakaasa po kayo, Mang Ando. Maghahanap po ako agad-agad ng mga tandang. Saad ni Mang Nestor na nabuhayan ng pag-asa. Pagkuway, bumaling siya sa binatilyo. At ikaw, gusto kong bisitahin mo ako lagi. Nakikita kong may potensyal ka, bata. Lumawak ang pagkakangiti ni Butoy sa narinig dahil totoo naman talaga ang sinabi nito. Doon na nila pinaghapunan ang matanda dahil sa naging abala nila rito. Habang papaalis ang matanda, ay may naaninag ang binatilyo na parang may hanging may korting tao sa tabi ng matanda. Pinaningkitan niya yon ng mata upang maaninag yon hanggang sa maramdaman niya ang pagtapik ng kanyang ama sa kanyang balikat. Dahilan upang magulat siya at mawala sa pagkakatitig sa papalayong matanda. Halika na, anak. Pumasok na tayo at nang makapagpahinga na tayo. Maaga pa tayo bukas dahil sasamahan mo ako maghanap ng tandang. Saad ng kanyang ama na ikinatango niya. Muli niyang ibinalig ang paningin sa matanda, ngunit tuluyan na itong nilamon ng dilim. Nagtataka man, pero naisip niya na baka namamalikmata lang siya, kaya nagkibit balikat na lang siya. Samantala, habang naglalakad, ay matamang nakikinig si Mang Ando sa kanyang alaga, nang biglang may naramdaman silang wakwak. Papadaan ito sa kanila at wari patungo ito sa bahay ni Butoy. Hindi sila nito pinansin, kaya tinanaw lang ni Mang Ando ang wakwak na papalayo. Hindi talaga sila mapapansin dahil hindi naman siya nakikita ng ibang nilalang kapag kasama niya ang kanyang alagang Tunong. Napailing siya.
Mukhang hindi lang yata kulam ang kalaban rito, maging aswang. Gusto sana niyang bumalik sa mag-anak, ngunit pinigilan siya ng kanyang alaga. Batid nitong walang gagawin na masama ang wakwak na yon. Pero paniguradong mangingialam ang angkan nila. Saad ni Mang Ando na wari nakikipag-usap sa hangin habang nagpatuloy sa pagbagtas patungo sa kanyang kubo. Hindi naman maipaliwanag ni Butoy ang takot nang marinig ang huni ng isang wakwak. Siya lang ang gising ng gabing yun, at dahil iisa lang silang mag-anak na natutulog sa iisang kwarto, kaya kahit papaano'y kampante siya. Pinakiramdaman niya ang aswang na alam niyang dumapo sa puno ng mangga na nasa tabi lang ng kanilang kubo. Hindi niya maipaliwanag ang takot na nadarama. Hinintay niyang dumapo ito sa kanilang bubungan sapagkat gigisingin talaga niya ang kanyang ama. Subalit, umabot na sa 5 minuto, ngunit tanging ang maliliit nitong huni ang kanyang narinig, hanggang sa marinig niya ang malakas na pagaspas ng kanyang pakpak. Papalayo na ito na tila ba walang balak na umatake sa kanila. Gayunpaman ay nagpapasalamat pa rin siya. Sinulyapan niya ang kanyang ate na bahagyang naaninagan ng kanilang sulo. Mapayapa na ang kanyang tulog, hindi kagaya ng mga nagdaang gabi. Naisip niyang napakagaling ni Mang Ando para mapagaling na ganun lang ang kanyang kapatid. Nang maramdaman niyang payapa na ang paligid at mukhang wala nang balak na bumalik ang wakwak, ay pinilit na lamang niyang matulog. Kinabukasan ay napansin nila ang pag-impis ng pantal ng kanyang ate Lorna. Nakakakain na rin kahit papaano ang dalaga. Hindi muna nila ito tinanong kaagad tungkol sa nangyari. Bagkus ay hinayaan muna nila itong gumaling. Nakakaupo na rin kasi ito na labis nilang ikinatuwa. Nakarating rin sa kanila si Aling Duki at nakitang papagaling na si Lorna. Naiyak na lang ito nang malaman na si Mang Ando ang nagpagaling rito. Kung hindi lang nila ininsulto ang matanda noon, malamang buhay pa rin ang kanilang anak. Nabanggit rin nila ang tungkol kay Esther na nakaalitan ni Maria. Kilala yun ni Aling Duki. Mga hayop sila! Kaya pala umalis na sila sa kabilang baryo! Dahil sila pala maglola ang may pakana sa pangungulam sa anak natin! Halos nagwawala niyang sambit. Malapit rin kasi ang palengke sa tinitirhan ng lola ni Esther. Nagtitinda rin kasi ang lola nito ng isda, kaya nakilala ito ni Aling Duki. Huminahon ka. Wala na tayong magagawa tungkol dyan. Isa pa, wala rin tayong magiging habol sa Esther na yon. Pag-aalo ni Aling Rosing sa kumari. Napaiyak na lang si Aling Duki dahil huli na rin kasi. Tay, kagabi, may narinig akong wakwak sa bahay natin. Wika ni Butoy habang binabagtas nila ang kalsada patungo sa poblasyon. Talaga? Bakit hindi mo ako ginising, anak? Salubong ang kilay na tanong nito. Tila ba'y naiinis ito. Umalis rin po kasi kaagad eh. Baka dumaan lang. Hindi nga dumapo sa bubungan natin eh. Kahit na, anak. Sa susunod, kapag may naramdaman ka, gisingin mo ako kaagad. Alam mo naman na may sakit ang ate mo. Hindi lang kasi buntis ang mabango para sa kanila, maging ang may malubhang sakit. Napatango na lang si Butoy. Ngayon lang niya nalaman na pati pala mga may sakit ay mabango sa mga aswang. Nakakuha na ng tandang si Mang Nestor. Malaki man ang nautag niya, subalit mas inaalala niya ang kanyang anak. Gumaling lang ito'y matatapos ang kanyang problema. Ngunit yun ang kanyang inaakala.
Bumalik si Mang Ando sa kanila ng hapon ding yun. Naratnan din niya doon si Aling Duki na hindi man lang makaharap ng maayos sa kanya. Mang Ando, humihingi po ako ng paumanhin sa pang-insulto ko noon sa inyo. Buong pakumbabang paghingi ng pasensya ni Aling Duki. Ginagap na lamang ni Mang Ando ang kanyang kamay at tumango. Tao lang tayong nagkakamali. Lumipas na yon. At ako'y hindi nagtatanim ng sama ng loob sa aking kapwa. Marami na ring naniniwala sa kanyang kakayahan. Subalit, si Butoy pa lang ang nakakaalam kung anong meron kay Mang Ando. Kahit gusto man niyang banggitin sa ama ang tungkol sa tunong noong nag-uusap sila. Subalit, may kung anong pumipigil sa kanya upang hindi siya makapagsalita. Ang alam lang nila'y nanggagamot ito. Nakakapagsalita ka naman ng maayos ngayon, hindi ba? Tanong ni Mang Ando. Tumango ang dalaga, kaya nagsalita na ito ngunit hindi pa ito tuluyang magaling. Opo. Natatakot niyang sagot. Alam niya kasing kakastiguhin siya ng mga magulang tungkol sa mga nangyari at kung bakit siya kinulam. Magkwento ka, anak. Hindi ako magagalit. Mahinahong sambit ni Aling Rosing. Lumuha ang dalaga nang ikwento niya ang tungkol sa pagpapahirap ni Maria kay Esther at ang pakikiapid niya sa nobyo nitong si Lito. Nang matapos ito'y bigla na lamang siyang nakatanggap ng isang malutong na sampal sa kanyang kanang pisngi. Kaya naman pala, galit na galit sa inyo ang tao. Anak, may utak ng tao. Hindi naman ako nagkulang sa aruga sa'yo. Pero bakit lumandi ka? Ha? Inawat naman siya ng kanyang asawa. Rosing, ano ba? Baka mabinat ang anak natin. Isa pa, nagsabi ka nang hindi ka magagalit eh. Bulyaw ni Mang Nestor. Malalalim na hininga ang pinapakawalan ni Aling Rosing dahil sa panggigigil sa anak. Patawarin niyo po ko, inay. Pilit na kumalma ang ginang. Ganoon talaga kapag nanay. Labis na kasi ang kanyang pag-aalala. Idagdag pa ang sama ng loob niya rito dahil sa kanyang ginawang kahihiyan. Huminahon kayo, Aling Rosing, dahil may mas malaki tayong problema ngayon. Nabaling ang tingin na mag-anak sa matanda. Kita sa mata ng mag-asawa ang pag-aalala. Bukod sa kulam, ay mukhang tuluyang napaibig ng anak ninyo ang binatang may lahing aswang. Walang paligoy-ligoy nitong sambit. Ano po ang ibig niyong sabihin, Mang Ando? Si Mang Nestor ang nagtanong. Ang kasintahan ng inyong anak ay mula sa lahi ng mga wakwak. Hala, yung palang bumisita kagabi dito ay nobyo ni ate. Hindi nakatiis na sabad ni Butoy. Tumango lang si Mang Ando. Ayon sa nalalaman ko ay hindi maaawat ang binata. Hindi sila titigil hanggat hindi nakukuha ang inyong anak. Lalo na't anak ng pinunong aswang ang nakarelasyon ng inyong anak. Natutop na lamang ng dalaga ang kanyang bibig. Nakita mo na! Muling sigaw ni Aling Rosing sa anak. Rosing, tama na, pwede ba? Walang mangyayari kung patuloy mo siyang susumbatan. Ang kailangan natin ay solusyon, hindi bunganga. Hindi na nakatiis na bulyaw ni Mang Nestor. Agad namang kumalma ang ginang. Kaya naman kinausap nila si Mang Ando na tulungan sila sa panibago nilang suliranin. Kung gusto niyo akong tumulong, hayaan niyong isama ko si Butoy sa kubo.
Pwede bang ako na lang Mang Ando? Pakiusap ni Mang Nestor. Umiling si Mang Ando. Hindi nila alam kung anong tumatakbo sa isip nito at kung bakit ang anak pa nilang binatilyo ang kailangan pang isama nito. Itay, gusto ko pong sumama kay Mang Ando. Hayaan niyo pong makatulong ako. Isa pa, gusto kong gumaya kay Mang Ando na nakakatulong manggamot, lalo na sa kagaya nating mahihirap. Wala nang nagawa ang mag-asawa kung hindi pagbigyan ito. Wala rin naman silang pagpipilian. At yun na nga ang nangyari. Isinama ni Mang Ando si Butoy. Dala na rin nila ang 3 tandang na iaalay mula sa pagkakasakit ng kanyang ate. Habang nasa daan ay bumubuka-buka ang bibig ng matanda na tila ba nakikipag-usap sa hangin, ngunit walang boses. May kausap po ba kayo, Mang Ando? Basag nito sa kanilang katahimikan. Lumingon sa kanya ang matanda. Pagkuway, ngumiti ito sa kanya. Gusto ko daw nila, Tip. Ang aking tunong. Sandaling panahon na lang ang nalalabi ko sa mundong ito. Kaya naman, naghahanap na ako ng tagapag-alaga niya kapag wala na ako sa mundong ito. At ikaw ang napili niya. Nagulat si Butoy sa nalaman. Hindi naman niya inaasahan na gusto pala siyang pasahan ni Mang Ando ng kakaibang kapangyarihan. Para sa kanya kasi ay kapangyarihan ang tunong. Pero base na rin sa kanyang mga naririnig, may kaakibat raw na kamalasan ang naturang alaga. At yun ang hindi niya alam. Saka nakakaramdam din siya ng takot kahit papaano, lalo na at ang tunong mismo ang may gusto sa kanya. Ano po ang itsura niya? Tanong nito sa matanda. Matagal na rin kasi niyang iniisip kung anong itsura nito simula nang sabihin sa kanya ng matanda na may tunong siya. Yun ang dahilan kung bakit kita sinama, para makita mo siya. Hindi ba pwedeng makita ko siya ngayon? Ngunit hindi umimik si Mang Ando. Bagkos ay nginitian niya ang binatilyo. Magkahalong kaba at galak ang naramdaman niya dahil makakita siya ng kakaibang nilalang. Mahilig naman kasi talaga siya sa mga katatakutan o kaya'y kakaibang nilalang. Kaya nga minsan, kapag nag-aaral siya at may nadadaanang may telebisyon sa tindahan, ay sumasaglit siya, lalo na kung ang palabas ay tungkol sa katatakutan. Nang makarating sila sa kubo ng matanda, ay pinapasok na rin niya ang binatilyo. Nakita niyang madaming bote na may mga laman na iba't ibang ugat. Marami ring nakabitin na iba't ibang dahon. Albularyo nga talaga ito. Unang pagkakataon pa lang na nakapasok siya sa kubo ng matanda, kaya naman namamangha siya. Parang gusto niyang malaman kung ano ba talaga ang mga gamit nun. Pinaupo niya sa isang bangko na yari sa kahoy si Butoy. Ramdam kong nais mo ring maging kagaya ko. Kaya naman, ihanda mo ang mga mata mo sa iyong makikita sapagkat tuluyan ko nang bubuksan ang iyong pangatlong mata. Napalunok naman ang binatilyo. Pagkuway, tubango ito. Kumuha ng isang itim na libreta ang matanda. Nakapagtataka kung bakit ang isang albularyo'y mayroong ganun, sapagkat ang alam ni Butoy, ayon sa mga naririnig niyang kwento, ay mga mangkukulam lamang ang nagtataglay ng mga yun. Pagak na napatawa ang matanda, nawari naririnig ito kung anong nakasaad sa kanyang isipan. Inilabas ko lamang ito dahil magbubukas ako ng pangatlong mata. Subalit, ibabaon ko rin ito sa lupa pagkatapos. Dahil hindi ito pwedeng mapunta sa iba. Hindi mo rin ito pwedeng gamitin dahil lalaki lang ang problema. Maaaring hindi mo makontrol ang tunong kapag ito'y nagamit mo sa maling paraan.
Paliwanag niya kahit wala pa man siyang nasasabi. Gumawa siya ng ritual gamit ang itim na kandila, isang pirasong itim na tela, lana at isang dahon na hindi niya matukoy at yung itim na libro. Humarap siya kay Butoy at sinindihan ang itim na kandila. Binuklat ang ilang pahina ng libro at binasa yun. May mga salita na bahagya lang niyang ibinubulong na naririnig naman ni Butoy. Nang matapos sa pagbigkas, ay kinuha niya ang itim na tela at binuklat yun. Pagkatapos ay ang dahon naman. Binuhusan niya ito ng kaunting lana at itinapat sa apoy ng kandila. Pagkuway, inilapag ang medyo nagiinit na dahon sa gitna ng bandana. Pagkatapos ay tinupi niya na yun. Pumikit ka, iho. Anya na sinunod naman ng isa. Naramdaman lang niya na itinatali sa kanyang ulo ang bandana at mukhang nakatapat sa gitna ng kanyang noo ang dahon dahil sa mainit-init pa ito. Hinipan ni Mang Ando ng 3 beses ang kanyang noo. Buksan mo ang iyong mga mata. Saad nito. Wala namang kakaiba. Wala rin siyang nakita. Inalis na niya ang bandana na nakatali sa kanyang ulo. Kumunot noo ang binatilyo. Naghihintay ng may mangyari, pero wala. Pagkatapos, ay niyaya na siya ni Mang Ando sa likod bahay. Sinusundan at pinapanood lang siya ni Butoy. Inoobserbahan ang mga kilos nito upang may matutunan. Dala ang 3 tandang, ay kumuha siya ng kutsilyo at 2 bao ng nyog. Pinatalas niya yon gamit ang pampatulis na itak. Nang matansya ang talas nito'y, saka siya pumikit ng mata at nag-usal ng dasal. Pagkuway, ginilitan ng leeg ang tandang. Sinahod niya ang umaagos na pulang likido nito sa isang bao habang patuloy na umuusal ng dasal. Ganoon din ang ginawa niya sa 3 tandang. Hanggang mapuno ang 2 bao. Hinayaan lang niyang mangisay ang mga tandang sa lupa. Butoy, halika. Samahan mo akong pumunta sa Agos. Bakit po, Mang Ando? Basta, makikita mo rin. Sumunod naman ang binatilyo. Nagtungo nga sila roon at kalaunan ay natanawan na nila ang lawa. Napakapit siya sa matanda. Mang Ando, teka muna. Parang may malaking nilalang sa gitna ng lawa na papunta sa atin. Nahihintakutang sabi nito. Pero imbis na umatras, ay pagaklang na napatawa ang matanda. Dapat hindi ka natatakot kay Latip. Saad nito, dahilan upang malaglag ang panga nito. Hindi siya nakasunod kaagad kay Mang Ando. Ibinuhos nito ang hawak na bao na nagdalaman ng dugo sa mismong lawa. Nanlaki ang mata niya nang umahon sa tubig ng napakalaking buwaya. Butoy, halika rito. Tawag ni Mang Ando. Tinitigan siya ng malaking buwaya na may naglalakihang ngipin at malaberdeng mata. Nanginig ang kanyang mga tuhod. Hindi nagtagal ay umatras at bumalik ang gahiganting buwaya sa lawa. Ngayon pa lang niya nalaman meron pa palang buwaya roon. Hindi siya nakagalaw sa kanyang kinatatayuan. Kahit naman kasi mahilig siya sa katatakutan, ay iba pa rin kapag nakaharap ka ng isang nakakatakot na nilalang. Oh, bakit ka naging tuod riyan? Yun ang tunong ko. Diyan siya nakatira sa lawa. Kaya kailangan ng tandang na manok bilang alay sa kanya. Siya ang dahilan kung bakit epektibo ang panggagamot ko. Nasapo niya ang kanyang dibdib nang umalis na sila sa lawa.
Hindi niya alam kung tatanggapin pa ba niya ang tulong o aatras na lang. Huwag kang mag-alala, Butoy. Masasanay ka rin. Sa ngayon, naiintindihan ko ang takot mo. Sa susunod na linggo, tutungo tayo sa lugar ng mga wakwak upang kausapin sila. Bakit po, Mang Ando? May lungga po ba ang mga wakwak dito? Gulat niyang tanong. Alam niyang may wakwak subalit base sa sinasabi ng matanda, para bang may grupo ng wakwak sa kanilang probinsya at halatang normal na normal yun kay Mang Ando. Ipinaliwanag nito kung bakit hindi sumasalakay ang mga aswang. Una, dahil hindi naman talaga ito agresibo, di gaya ng mga naririnig sa kwento. Napipigilan nilang kumain ng sariwang laman. Para lang itong sakit na walang lunas. Mga normal lang din naman kasi silang tao. Pangalawa, kaya lang sila makikipag-usap rito ay upang maiwasan ang gulo. Ano pong klaseng gulo, Mang Ando? Maaari nilang gamitin ang pagiging wakwak nila upang makaganti o di kaya'y makuha ang gusto nila. Naguguluhan pa rin si Butoy dahil hindi niya alam kung ano ang magiging kahihinatnan ng buhay ng kanyang ate. Lalo na at nasasadlak sila sa dalawang mga taong nabibilang sa dilim, mangkukulam at wakwak. Sige ho, sasama ho ako. Determinadong sagot niya. Napatapik naman ang matanda sa isinagot niya. Iniuwi siya ng matanda upang makapagpahinga na rin. Ngunit nakalimutan niyang bukas pala ang pangatlo niyang mata. Kaya naman sa bawat araw ay tila ba aatakihin siya sa puso, lalo kapag nakakakita siya ng iba't ibang nilalang. Ngunit ang nakapagtataka ay hindi siya nakikita ng mga ito. Hindi rin naman niya po pwedeng sabihin sa kanyang pamilya. Sang-ayon na rin kay Mang Ando, kaya naman tinitiis niya ang bawat takot na lumalatay sa kanyang dugo. Nang muling bumisita si Mang Ando sa kanila'y, tinanong niya ang matanda tungkol sa mga nilalang na nakikita niya. Espesyal ang pagbubukas ko sa iyo ng pangatlong mata. Kaya huwag kang mag-alala dahil hindi ka talaga nila makikita. Kaya wala kang dapat ipangamba. Napangiti si Butoy. Akala niya'y susundan siya ng ibang espiritu o guguluhin kapag nalaman nilang nakikita niya ang mga ito. Kaya naman nakampante siya ng bahagya. Umayos-ayos na rin ang kanyang ate. Subalit, parati na lang ay may umaaligid na wakwak sa kanila. Natatakot na rin ang ibang tao roon dahil hindi lang nag-iisa ang bumibisita. Walang nagdalakas loob na lumabas dahil baka tangkaing mangdagit ng mga yun. Hanggang dumating ang araw na sinabi ni Mang Ando. Walang alam ang kanyang mga magulang sa kung saan sila pupunta dahil paniguradong hindi papayag si Mang Nestor at Aling Rosing. Sinundo niya ang binatilyo sa kanilang tahanan. Mang Ando, bakit mukhang tayo lang ang pupunta doon? Tanong niya habang papalayo sila sa kanilang kubo. Nakakaramdam siya ng takot kahit kasama pa niya ang matanda. Paano ba naman haharapin nila ang mga wakwak? Samantala, tao pa rin naman si Mang Ando. Baka mamaya niyan ay hindi sila santuhin ng mga yun. Huwag kang mag-alala. May kasama tayo. Tugon niya at lumingon siya sa kanyang bandang kaliwa. Nanlaki ang mga mata ni Butoy at napalunok. May lalaking kasabay nilang naglalakad. Matipuno ang katawan nito, ngunit maitim ang kanyang balat. Tanging mga mata niya ang maputi. Hindi niya napansin na may kasabay pala sila. Wala siyang narinig na ibang yabag. Wala rin kasi itong anino.
Malapit na rin kasing lumubog ang araw, kaya dapat makikita niya ang anino nito. Yan sila Tip. Nag-aanyong tao rin siya kapag ganitong may pupuntahan. Nakita mo na siya noong pumunta ako sa inyo, hindi ba? Yun nga lang, hindi malinaw. Tumango si Butoy. Hindi naman gaanong nakakatakot ang anyo nito kumpara noong anyong buwaya ito. Malayo na rin ang nilakbay nila bago nakarating sa isang liblib na lugar. Ngayon lang rin nakapunta si Butoy sa lugar na yon. Masukal at saksakan ng baho ang hangin. Kaunti lang ang kubo na nakatayo roon. Nagtaasan ng kanyang mga balahibo nang magsilabasan ang mga tao. Pailalim sila kung tumitig. Kaya naman nagpamulsa siya upang hindi mahalata ang panginginig ng kanyang kamay. Ayon pa naman sa matanda ay kinakailangang magpakita siya ng tapang. Pakikipagkasundo ang pupuntahan nila upang matigil ang maaaring gulo. Kumakabog man ang kanyang puso'y nanatili siyang matatag. Naramdaman lang niya na nasa gilid niya ang tunong ni Mang Ando na wari nagpapahiwatig na wala siyang dapat ikatakot. Kaya naman kahit papaano'y nabawasan ang kanyang takot. Mukha rin naman silang normal na tao. Yun nga lang, nakakatakot ang kanilang presensya. Ang pinakamatandang lalaki ang lumapit sa kanila. Anong sadya niyo rito? Tanong ng matandang lalaki. Batid kong kilala niyo ang batang ito dahil sa paulit-ulit yung pagpunta sa kanilang tahanan. Mahinahong tugon ni Mang Ando. Tumango ang matanda na bahagya pang ngumunguya ng nganga. Umigting ang panga ng matanda. Pagkuway dumura bago nagsalita. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Ang babaeng yon ang umakit sa apo ko. Kaya kinakailangan naming siyang makuha. Katwiran niya. Narinig na lang ni Butoy na napahinga ng malalim sa Mang Ando. Pakiwari niya'y pinapahaba lang nito ang kanyang pasensya. Nandirito kami upang makipagkasundo. Kapayapaan ang gusto namin. Pakiusap ni Mang Ando. Huli na ang pakiusap ninyo. Gustuhin ko mang makipagkasundo rin sa inyo. Subalit, mayroon kaming sariling batas. Buntis na ang babae, kaya marapat lang na mapabilang sa amin. Hindi totoo yan. Wala kaming nakitang sintomas ng pagbubuntis ng dalaga. Mukhang nalinlang kayo ng unang karelasyon ng apo ninyo dahil sa kulam na ibinigay niya sa kapatid nito. Ang bahagyang paglaki ng kanyang tiyan ay dulot ng kulam at hindi pagbubuntis. Subalit, imbis na pakinggan ng matanda ang paliwanag ni Mang Ando, ay nagalit pa ito. Umalis na kayo rito habang hindi pa nauubos ang pasensya ko. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong hindi kayo makakalabas ng buhay. Sigaw ng matanda na mas lalong nagpanginig sa binatilyo. Lalo na magtipon sila. Tuluyan na rin kasing lumubog ang haring araw. Mabuti na lamang at kabilugan ng buwan yun, kaya naaaninag pa rin nila ang mga tao roon. Kung gayon, ay wala akong magagawa kung hindi labanan kayo. Hindi ko hahayaang papasakamay ninyo ang dalaga. Lalo pat wala kayong karapatan sa kanya. Matapang na saad ni Mang Ando. Mabilis namang napalingon si Butoy sa kanya, kasabay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi niya inaasahan na hahamunin niya ang mga wakwak ng labanan. Ano ba ang magiging laban nila sa mga wakwak na yun? Kahit sabihin pang nandyan ang tunong, malamang mas lamang pa rin ang kabila dahil sa dami nila. Isa pa,
Ordinaryong tao lang siya, hindi kagaya ni Mang Ando. Pwes, wala akong magagawa kung hindi ipanglamang tiyan namin kayo. Natigagal si Butoy nang unti-unting nagpalit ng anyo ang ilan sa kanila. Para ba silang nangingisay at kinakati ang likod dahil sa pagtubo ng kanilang malapaniking pakpak. Hindi siya nakagalaw. Samantala, matatag pa ring nakatayo si Mang Ando na para bang walang kinatatakutan, kaya nagtiwala na lamang si Butoy. Ngayon, matitikman nyo ang sakit ng kamatayan dahil sa pagiging pangahas nyo. Sigaw ng matanda na ngayon ay may napakabagsik na anyo. Gayon din ang ilang mga kasama nito. Pwes, wala rin akong mapagpipilian kung hindi ang labanan ka. Sigaw naman ni Mang Ando. Nakakabinging ingay ang pinakawalan ng mga wakwak bago sila sabay-sabay na sumugod kina Mang Ando. Hindi na iwasang mapasigaw ni Butoy, subalit bago pa sila makalapit ay tila ba may isang hindi nakikitang naharang dahilan upang sila'y tumilapon. Bahagya silang nagulat sa nangyari. Naramdaman lang ni Butoy ang tunong na nasa kanyang likuran. Sa isang iglap, inilabas ni Mang Ando ang maraming asin at buntot pagi. Butoy, heto, ihampas mo ito sa mga magtatangkang lumapit sa'yo. Utos ng matanda na siya naman nitong sinunod. Hindi po pwedeng tumunganga na lang at magpadaig sa takot. Isa pa, kasama nila ang alaga ni Mang Ando. Panahon na para mapatunayan niyang kaya niyang pangalagaan ang tunong nito. Sa muling pag-atake ng mga wakwak, ay pinatalas na ni Butoy ang lahat ng kanyang pandama at itinaas nito ang kamay upang ihanda ang sarili sa paparating na kalaban. Nang akma na siyang dadagitin, ay buong lakas niyang pinaghahampas ang nakakakilabot na wakwak. Natamaan niya ito sa dibdib, dahilan upang mapasigaw yun sa sakit at mahulog. Nang makita niyang may laban siya, ay umusbong palalo ang kanyang tapang, habang si Mang Ando ay naghagis ng asin na siyang karaniwang panlaban sa aswang. Nagkikisay ang wakwak sa bawat matamaan ng asin. Ngunit akala ni Butoy ay nakakalabang na sila. Subalit, kahit na halos umuusok na sa katawan ang mga yon, ay tila ba may paninindigan silang ayaw nilang sumuko. Mauubos kayo kung hindi pa kayo susuko. Babala ni Mang Ando na nagtatagis pa ang panga. Nayayamot na ito dahil sa hirap nilang pakiusapan. Ngunit tumawa lang ang mga wakwak na parabang nangiinsulto pa. Yan lang ba ang ibubuga mo? Nangiinsultong saad ng matandang wakwak. Nagpakawala ito ng nakakabinging huni na parabang may tinatawag. Pagkuway, may mga mapupulang mga mata ang nagsisulputan mula sa dilim na nagkukubli sa mayayabong na puno. Masyadong marami yun na nagpabalik sa kilabot ng binatilyo, habang si Mang Ando ay mariing nakatingin sa mga nagpakitang nilalang. Nasaan yung aso ang mga yun na may hindi pangkaraniwang laki? Mang Ando, ano po bang gagawin natin? Nahihintakutang tanong ni Butoy. Ngunit, imbis na sagutin siya'y umusal lang ito ng dasal. Isang Latin yun na nagdudulot ng unti-unting pagbabaga ng kanina'y maitim na tunong. Napatingin si Butoy sa papalapit na tunong sa matanda. Kaya naman naisip niya na baka siguro dahil sa pag-uusol niya, kaya naman parang lumalakas ang alaga nito. Lumalim ang pag-iisip ni Butoy dahil ang alam niya ay buwaya ang orihinal na anyo ng tunong ni Mang Ando. Kaya naman paanong magbabaga yon?
Bagamat marami siyang tanong, ngunit hindi yun ang pagkakataon upang itanong yun. Tinignan ni Butoy ang tunong at namangha siya sa nakikita. Para itong nagbabagang apoy mula sa bulkan. At kung kanina'y sila lamang ang nakakita roon, ngayon ay napaatras na rin ang mga malalaking asong aswang. Na tila ba nakikita nila ang napakabagsik na halimaw. Ano na? Lumapit kayo rito. Nang sa ganon ay masunog kayo rito sa mundo kahit hindi pa kayo nakakarating sa impyerno. Pangahabon ni Mang Ando. Ngunit sumingasing lang ang mga aswang na aso. Aatras na sana sila, subalit nagpatuloy si Mang Ando sa pangiinsulto sa mga yun, dahilan upang mapilitan silang umatake. Lulundag sana ang mga yun, ngunit para silang sinilaban ng buhay nang magpakawala ng apoy ang nagangalit na tunong. At dahil natuon ang atensyon ni Mang Ando at Butoy sa mga nasusunog na aswang, ay hindi nila namalayan ang mga wakwak. Kinuha nila ang pagkakataon na yun upang mailihis ang atensyon ng matanda upang makaatake. Kinagat ng pinunong wakwak si Mang Ando sa braso, kaya naman bago pa sila tuluyang mahuli, ay mabilis na gumalaw si Butoy. Hinampas niya ang kumagat kay Mang Ando na ngayon ay napasigaw sa sakit. Napuruhan si Mang Ando kaya tumulo ang pulang likido. Kaya naman kahit na nasaktan din ang wakwak ay tila ba naging agresibo rin ang mga ito nang maamoy ang dugo nito. Lumipad ang tunong at pagkuway lumusong pabulusok sa mga wakwak na ngayon ay parang pag-aagawan na si Mang Ando dahil sa hindi matiis na matakam sa dugo. Napapikit si Mang Ando ngunit naunahan ng tunong ang mga yon bago pa nila malapa ang tagapangalaga nito. Dahil sa nipis at tuyo ng mga pakpak ng wakwak at malaalamring buhok, kaya madali silang kinapitan ng apoy. Butoy! Tulungan mo ako! Tawag ng matanda na agad namang dinaluhan ng isa. Inalalayan niya ang matandang may sugat sa braso. Inakay niya ito sa bahaging medyo malayo sa lugar kung saan nagwawala na ang mga wakwak kung paano ito maapula. Meron na ring nagpagulong-gulong sa lupa at yung iba ay kung saan-saang direksyon lumilipad. Pati ang mga kubo nila'y hindi rin pinarigtas ng nagngangalit na tunong. Dala ang maliit na lalagyanan ng tubig ay umusal muli ng dasal ang matanda, saka pinatakan yun ng dugo. Butoy! Isaboy mo ito kay Latip! Kailangan niyang bumalik sa dati! Saad nito sa namamaos ng boses. Po, hindi ko po kaya, Mang Ando. Nakakatakot po ang kanyang itsura. May takot na saad ng binatilyo. Hindi naman talaga maikakaila ang galit ng tunong ng oras na yon dahil habang patagal ng patagal ay hindi na nito alam ang inaatake. Nagsiwalaan ang ibang aswang na nakaligtas. Tumakas na ang mga yon sa takot sa alaga ni Mang Ando. Halos hindi na rin alam ng tunong kung anong inaatake nito dahil pati mga punoy sinusunog na rin niya. Kaya wala siyang magagawa kung hindi sundin na lang si Mang Ando. Nang matuon ang atensyon ng tunong sa direksyon nila, ay napalunok ng laway si Butoy. Lalo na nang papalapit ito sa kanila habang nanilisik ang mga mata nito sa kanila. Mang Ando! Papalapit na siya sa atin! Nauutal niyang sabi. Lakasan mo ang loob mo. Normal lang na maging agresibo siya. Lalo na't hindi naman naaayon ang kapangyarihang ginamit niya. Kung tubig sana ang ginamit nito panlaban sa mga kalaban, hindi siya mawawala sa sarili. Nang papalapit na ito sa kanila,
ay walang pag-aalinlangang sinabuyan ni Butoy ang tunong ng tubig na may dasal. Nagulat pa si Butoy nang bigla itong sumigaw at umusok kagaya ng inaapulang baga. Nasunog ang buong lugar na yon nang lisanin ng dalawa ang lugar ng mga wakwak. Habang inaalalayan pa uwi ni Butoy ang matanda, ay doon palang sinabi ni Mang Ando na maaaring ikamatay ng tunong ang ginawa niya kanina. Yung gumamit ng apoy kahit hindi naman yon ang kanyang kapangyarihan, kung hindi tubig. Wala rin siyang pagpipilian ng oras na yon dahil malayo sila sa lawa kaya apoy ang kanyang naisip. Yun rin ang dahilan kung bakit itatago niya ang itim na libro dahil napakasagrado ang nilalaman nito. Nagpatuloy sa pagbisita si Butoy sa matanda. At dahil siya ang nagtapon ng tubig na may orasyon doon sa tunong, kaya siya na ang sinasamahan ng alaga nito. Paunti-unti ay marami na siyang natututunan. Pinaniniwalaan na hanggang ngayon ay nakay Butoy pa rin ang alaga nito at patuloy na nanggagamot. Ngunit hindi niya makakalimutan ang pagharap sa grupo ng mga wakwak dahil yun na marahil ang pinakamabagsik na karanasan niya bilang panibagong tagapag-alaga ng tunong laban sa mga aswang ng Lanao del Norte. Wakas.